Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Galacia, Kabanata 1. Si Pablo, na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama, na siyang sa Kanya ay muling bumuhay, at ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko sa mga iglesia ng Galacia. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagbigay sa Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, na sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Ako'y namamangha na kay dalhin ninyo nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano ang aking iniuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami, sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ihayag ang kanyang anak sa akin, upang siya ay aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Niinahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon, at muling nagbalik ako sa Damasco. Nang makaraan nga ang 3 taon, ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas, at natira akong kasama niyang 15 araw. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Syria at Sicilia, at hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay, yung umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya, na ng ibang panahon ay kanyang sinisira, at kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Galacia, Kabanata 2. Nang makaraan nga ang 14 na taon, ay umahon ako muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe. September At 11th, isinama ko rin naman si 2001. Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag, at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa gitna ng mga hintil. Datapwat, sa harapan ng mga may dangal ay salihim, baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo na walang kabuluhan. Datapwat, maging si Tito man na kasama ko, bagamat Grego, ay hindi napilit na patuli. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan,
na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuod na supilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Datapwat ang mga wari may dangal ng kaunti, maging anuman sila, ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ninuman. Silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman, kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay pinagkatiwala ang Ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng Ebanghelyo ng pagtutuli. Sapagat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hintil. At nang makita nila ang biyaya sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan. Sila na mga inaaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha na ang mga bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawain. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilan mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil, ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil. Palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli, at ang mga ibang Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanyang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw, na Hudyo, ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hintil. Bagamat naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay mga sumpungang mga makasalanan, si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kung aking muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y swail, sapagat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay. Sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Galacia, Kabanata 3. O mga mangmang na taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesu Kristo na napakaw sa krus ay maliwanag na inihayag? Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baka kayo? Kayo nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman?
Tiniis ba ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay? Kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham, at sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa inyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos, at sa mga binhi, na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, at sa inyong binhi, na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawalang kabuluhan ng kautusan, na sumipot ng makaraan ang 430 taon, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako, sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. Datapwat, ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang, hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusan may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapwat, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa pananampalataya ay papahayag pagkatapos. Anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat, ngayon dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
Sapagat ang lahat na sa inyo ay binautismoan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham at takapagmana ayon sa pangako. Galacia, Kabanata 4. Ngunit sinasabi ko na, samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Datapwat, nasa ilalim ng mga tagapangampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahon itinakda ng Ama. Gayun din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo nasa sakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama, ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi sa mga Diyos. Datapwat, ngayong yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo nakikilala ng Diyos. Bakit muling nangababalik kayo doon sa mahina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingili ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mga situlad sa akin, sapagat ako'y katulad din ninyo, wala kayong ginawa sa aking anumang kasamaan. Datapwat, nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay pinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo ng pasimula. At yaong sa inyo isang tukso sa akin laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyo tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Sapagat pinatutuhanan ko sa inyo na kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapwat, mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon. At hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo, malilit kong mga anak, na muli kong ipinagdarandam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Datapwat, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig, sapagat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Sabihin ninyo sa akin, kayo nagsisipagnasang mapasailalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang kautusan? Sapagat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang isang talinhaga, sapagat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin,
Sapagkat nasusulat, magsaya ka, o baog na hindi nanganganak. Magbiglang umawit at humayaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Datapwat kung paanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nausig sa ipanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayunman, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang alipin babae at ang kanyang anak. Sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Galacia, Kabanata 5. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Oo, pinatotohanan ko muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayo nangag-iibig na ariing ganap ng kautusan. Nangahulog kayo mula sa biyaya, sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumambala sa inyo upang kayo huwag magsisunod sa katotohanan? Ang panghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Datapwat, ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kanyang kahatulan, maging sino man siya. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus. Ibig ko sana na ang mga nagsisigulo sa inyo ay gumawa ng higit sa pagtutuli, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapwat, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod,
kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mga silakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y mga mumungkahian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Galacia, Kabanata 6. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga sa Espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at uparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapwa, sapagat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Datapwat, ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya, sapagat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo mga hihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Tignan nyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Yung lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipili sa inyo ng mga tuli, upang huwag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagat yung mga nangatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan. Ngunit ibig nilang kayo ipatuli, upang sila'y mga mapuri sa inyong laman. Datapwat, malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan, sapagat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. At ang lahat na mangagsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan-awa ang sumakanila, at sa Israel ng Diyos. Buhat ngayon sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagat dala kong makalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang Espiritu. Siya nawa.